Diyosa at mga mortal sa isang komunidad. Uh, uh, Itong mga bumubuo sa isang kwento, halimbawa na lang sa Tungkong Langit ay kwentong Tungkong Langit at Alusina. Ang mga tauhan ay si Tungkong Langit, Alusina at ang Hangin. Pangalawa naman ang tauhan. Ang lugar, panahon at kultura kung saan ito nagaganap ang kwento. Sa kwentong Tungkong Langit, ang tagpuan doon ay isang panahon sa simula ng daigdig kung kailan wala pa ang hugis, kaayusan at anyo ng mundo sa kalangitan. At sa bangkay naman ay tumutukoy sa outline o framework ng isang kwento. Ito ay ang pagkasunod-sunod ng kwento mula sa simula hanggang sa wakas. Halimbawa, sa simula ng kwento at Tungkong Langit at Alusina, masaya namubuhay ang mga mag-asawa sa kalangitan. At sa tunggalian, nagselos si Alusina at pinasundan si Tungkong Langit sa hangin. Nalaman nito ng Diyos na sila ay at nag-away. Sa kasukdulan, dahil ni Tungkong Langit, pinalayas niya si Alusina at tinanggalan ng kapangyarihan. Sa kalakasan, nagsisi ang Diyos at nangulila. Nilikha niya ang mundo, dagat, at mga bituin mula sa mga alakas ni Alusina para atitin itong bumalik. Sa wakas, hindi bumalik si Alusina at ang ulan at kulog ay sinasabing tiyaw na panawagan ni Tungkong Langit kay Alusina. Next ay ang tema. Ito ang paksa o layunin ng mitolohiya. Ang mga ito ay napapaliwanag ng mga natural na pangyayari, pinagulan ng buhay sa daigdig, pinagmumulan ng asat at gawa ng isang mortal at ang kanyang kahinaan at mga aral sa buhay. Sa kwento ng Tungkong Langit at Alusina, ang mga tema nito ay pinagulan ng mundo, papaliwanag kung paano mabuang bitin, araw at buwan. Pag-ibig at pagsisisi, ang epekto ng matinding selos at ang huli ng pagsisisi na ilan sa ang next naman ay ang estilo. Ito ang pamamaraan ng may akda upang may parating ang mensahe. Bibigyan ito ng mga maliit na pagpapaliwanag tungkol sa kultura at tradisyon at sa kamunduhan ng isang tao, kahinaan, kalakasan at iba pa. At papaliwanag din ito sa pamamagitan ng mga kakaibang mga pangyayari upang magsulong ang katipan na nalamasan ng isang nilalang at lahat ng pagsubok gaano man ito kanila. Ang akda ay gumamit ng ecological upang pailiwanag ang pinagulan ng mga bagay sa kalikasan sa pamamagitan ng simbolismo ng damdaming binibigyan katahihang tao ang mga Diyos upang maging mas relatable at natataglay ng tonong tragiko at dramatiko na puno ng emosyon at gumagamit ng mga simbolo tulad ng suklay at alakas upang ipakita ang ugnayan ng tao sa universo. Next naman ang tono. Ang himig ng kwento, ito ang himig ng kwento na siyang nagpapadala ng emosyon at aral sa mga mangbabasa. Sa kwentong Tungkong Langit at Alusina, ang ginamit ay melankoliko o malungkot. Ramdam ang bigat na pangungulila ng Tungkong Langit sa dumilang kwento. At seryoso dahil ito ay kwento ng pagnilikha sa kaluhan wala
ang mga oral na mitolohiya inuwi ni Dr. Damiana sa limang uri. Una ay ang mga Diyos at Diyosa at kanilang gawain at pagkikipag-ugnayan. Dito, natatalakay dito ang mga Diyos at Diyosa at ang kanilang kamanghamanghang kakayahan at minsan ay nakikipag-ugnayan sila sa mga tao at minsan ay nakakahanap sila. Dito nila natatalakay ang pagkikipag-ugnayan ng mga Diyos at Diyosa sa mga tao. Halimbawa, ang mito ng bundok tungkol kay Lumawi. Si Lumawi ay isang Diyos sa mitolohyang mga bundok sa mga Pilipino. Ayon sa kwento, bumaba siya sa mula sa langit upang turuan ng mga tao at maranasan ang buhay ng mortal. Sa pagbaba niya sa mundo ng mga tao na nakatagpo niya si Bukal at siya ay naging kanyang asawa. Dito, tinuruan niya ang mga tao kung paano magtanim at paggawa ng pamamagitan ng pagbuo ng mga batas upang magkaroon ng kaayusan sa lipunan. Sa ilang version ng mito, nagkaroon sila ng anak na naging bahagi rin ng komunidad. Nakita ng kanyang kwento na ang mga Diyosa sa mitolohiyang Pilipino ay aktibong gumagabay sa kultura at pamumuhay ng mga tao. At ang ikalawang uri ay pinanggalingan ng daigdig at universo. Dito naman sa pinanggalingan ng daigdig at universo, dito natatalakay kung paano nabuo ang universo tulad ng mga buwan, mga araw, at mga mundo. Halimbawa, ang mito na tungkong langit at anisira. So, kanina natalakay din ang story nila. So, nabuo ang mga araw at bituin dahil sa galing ni tungkong langit. Dito sa yung mga naiwan ni alunsina ng mga alakas niya ay ginawang bituin araw ni tungkong langit at ang kanyang pagsisimula. At ang kanya at ang mga bagyo, pulo ay ang kanyang mga bagyo o kaya kanyang dahil sa labs na pamulila, nilikhan tungkong langit ang mundo at karapatan upang maigsa ng kanyang lungkot at ginamit niya ang mga lakas niya ng bilang mga bituin, buwan at araw upang magsilbing liwanag at pag-asal ng hindi niya itong magpitan. So doon na pinaniniwalaan ng mga panay bukid doon na dyan nang galing ang mga bituin at ito. At sa ikatlo naman ay ang kaganiyang topographical ng daigdig. Dito naman sa number 3 na ikwento ang mga kung saan nanggaling ang mga bundok o mga karagatan. Ang halimbawa nito ay ang mito na ang ngalo at aral na mula sa Ugao. Dito sila ang ngalo at aral ay inutusan ng Diyos na sukayin at kakalin ang mga lupa upang pumuskin ang mundo. Sa paniniwala ng mga Ifugao, sa matandang panahon ng mundo parang ay walang mga bundok o walang ay lupa o karagatan, walang mga bundok. So, ang ngalo at aral ay inutusan ng Diyos upang pumuskin ang
ulan ng mga bagyo, mga bagyo, mga may tungkol sa mga kalamidad. Mula sa mito ng Visayas, ito ang anito tapos na Diyos ng hangin at bagyo. Sa paniniwala ng mga Visayas, nagkakaroon ng bagyo kapag nagagalit si anito tapos sa Diyos ng hangin at bagyo. Pagkolohiya naman ng Sumerian, ito ay ang pagbaha ng dito. Ayon sa kanilang mitolohiya, naging labs na manila ng mga tao dahil dito, sa samot-sari nilang gawain, nagpagdala ng malaking baha sa lupang na si Pendilupan sa ilang mga tao dahil maglabi ng baha. Ayon sa mitolohiya ng Sumerian. At ang ikalima ay ang paglikha at pagsasayos ng buhay. Dito naman, na isasalaysay dito ang kung paano nagmula ang mga tao. Kung ano pinagulat ng mga tao sa religion. So, ito ang mga halimbawa. Ang mitolohiya ng luwad version ng Impala. So, sa paniniwala ito, ang dakilang Diyos na si Kabune o si Maui ay bumawa mula sa langit upang pupugin ang tao gamit ang luwad o lugar. Sa proseso ng pagluluto ng mga figurang ito, ako'y nagkaroon ng iba't ibang resulta ang nasunog na luwad ang naging pinagulat ng mga itim na lahi. So, ganito nagmula ang mga tao ayon sa mito ng silukan at pagpuro. Ang tilaw naman ang naging mga puti, ito yung mga puti na tao at ang perfectong luto naman na kulay ay ang mga kaimang na naging minuno ng mga Pilipino. Pagsasaayos na ito ay nagpakita kung paano pinagdaman ng Diyos ang bitsura at kakayahan ng mga tao upang mamukhay sa mundo. Isa pang halimbawa ay ang mito mula sa Mindanao ayon sa mga babango. Ang hingate ng si Melo ay nanindurahan sa itaas ng mga ulap at ginamit ang mga libag o patay na balat mula sa kanyang katawan upang likhay ang mundo at ang mga tao. So, sa paniniwala naman ng mga taga-Mindanao, dito na sila ang mga tao. Habang inusukob niya ang mga tao, nagdialam ang spiritong si Tapo, Tana at nalikan ang mga idong-munis. Agad itong ibinugid ni Melo upang hindi malumat ang mga tao kapag umuulan. Ang mitong ito ay nagpapita ng malasakit ng lumikha sa kanyang mga nilalang sa pamamagitan ng pag-ayos ng kanyang
magbuhayin. At siya naman ang Diyos na namamahala sa karagatan. Sino daw ang Diyos na namamahala sa kalangitan? Sino naman sa karagatan? Isang araw, napagkasunduan nilang ipag-isang dibdib si Lidagat at si Lihangin. Sino daw ang kanilang mga anak? Lidagat at Lihangin. Ngunit bago natin ipagpatuloy ang ating kwento, sino gusto magsulat kung sino ang mga Diyos na aking binanggit kanina? Yes, si Ismael? Maraming salamat, Ismael. Ngayon naman, pinag-isang dibdib nila si Lidagat at si Lihangin. At sa pagmamahala nila, ay naroon sila ng 4 na anak. Yun ay si Likalibutan, Liadlaw, Libulan at si Lisuga. Ano daw ang pangalan ng kanilang mga magulang? Ang kanilang mga magulang, yung dalawang maaari niyo bang isulat sa harapan? Yes, check.
Tinatawag nila sila sa kanyang kahariang muli. At dahil sa galit na naramdaman ni Kaptan, ay pinarusahan niya ang kanyang tatlong apo. Si Lipulan ay ginawa niyang isang malaking bilog na bato. Si Adlaw ay ginawa niyang isang malaking bilog na ginto. At si Likalibutan ay ginawa niyang pirapirasong bato. Labis na nalungkot ang kanilang kapatid na si Lisuga dahil sa pangyayaring iyon. Dahil mag-isa na lang siyang naiwan, lahat ng kanyang kapatid ay namatay na dahil sa kanilang kasalanan. Kayo ba mga bata, kapag may nagagawa kayong kasalanan, pinaparusahan din ba kayo? Ano ang ginagawa ninyo kapag napapagalitan o napaparusahan kayo dahil sa mga kamalian ninyo? Nagsasorry. Ano pa? Nagsisisi. Tama, nagre-reflect. Ngayon, si Lisuga dahil sa awa niya sa mga kapatid niya, sinubukan niyang pumunta sa kaharian ni Kaptan upang makipag-usap. Ngunit nanaig pa rin ang galit ni Kaptan. Naalala niyang muli ang ginawa ng tatlong kapatid ni Lisuga sa kanyang kaharian. Siya ay labis na nagalit, napangunahan siya ng galit at ng kanyang emosyon. Kayo ba mga bata, kapag may nagagawa bang kasalanan o pagkakamali ang inyong mga kapatid o mga kaibigan, napapangunahan ba kayo ng mga galit o emosyon ninyo? Agad niyo ba silang sinasaktan? Pagkatapos ninyong gawin ninyo, ano ang nararamdaman ninyo? Nagsisisi. Kasi, tama ba ang ginagawa nating sa mga bawat desisyon ay napapangunahan tayo ng emosyon? Ibig sabihin, sa bawat desisyon ay kailangan nating mag-isip na mabuti. Ngunit hindi iyon ginawa ni Kaptan. Napangunahan pa rin siya ng galit at emosyon. Kaya ang ginawa niya ulit na pira-pirasong pilak si Lisuga. Kahit wala siyang ginawang kasalanan, kahit hindi siya naidamay sa kagagawa ng kanyang mga kapatid. Sa galit ni Kaptan, agad din siyang sumugod sa kaharian ni Magwayen sa karagatan, sapagkat alam niya ay pati si Magwayen ay kasabwat nila Likalibutan sa pagpaplanong sirain ang kanyang kaharian. Galit na galit siyang hinanap si Magwayen, kaya agad namang lumabas si Magwayen. Pinaliwanag niyang mabuti kay Kaptan na hindi niya alam ang plano ng kanyang mga kapatid at ipinaunawa niya sa kanya na sana ay nag-imbestiga muna siya maigi. Sana ay nagtanong muna siya bago siya gumawa ng mga desisyon na maaaring makasira